Dog Star segment of Dog TV brought to you by Pet Express. Hi, I'm Francine Prieto and this is Zaki and Oslo. Meron akong 6 na dogs. May 2 akong Shih Tzu, 2 Lhasa Apso, isang Pomeranian, tsaka isang French Bulldog. Yung una-una ko, yung Shih Tzu, si Mojo, siya ay 8 years old na. Tapos sumunod si Chico, yung Pomeranian. Tapos sumunod, ito si Oslo na Lhasa Apso naman. Tapos naghanap kami ng kalaro niya, so si Zaki, Lhasa Apso rin. Tapos si Wafu, yung Shih Tzu namin. Hanggang yung last, sabi ko gusto ko ng Bulldog. Matagal ko nang gusto ng Bulldog. So si Bo yung huling-huling aso namin. Si Mojo, yung pinakamatanda, yan yung untouchable yan. Actually, siya yung kuya ng lahat. Pag yung aso, masama yung pakiramdam o parang may sakit, pupuntahan niya yung aso. Parang kuya talaga siya. Tapos si Chico naman, yung tawag namin doon statue, kasi wala lang, dead ma lang siya. Kasi dati meron siyang kalaro, may kasabay siya lumaki na Pomeranian. Kaso pinamigay namin kasi may kakaiba talagang ugali, yung sobrang sutil, parang kulang siya sa pansin na hindi namin maintindihan. So pinamigay namin siya dun sa taong magmamahal sa kanya. So, pero mula nung nawala yun, parang ayaw niya na makipag-ibigan sa ibang aso. Kaya ganyan lang siya. Ano lang siya, kakain, matutulog, yun lang yung gusto niya. Tapos sumunod naman to si Oslo, ito yung ayaw na ayaw ng tao dito sa amin, yung mga mids ayaw sa kanya. Pero sa akin siya pinakamalapit. Kasi ano siya na-spoiled masyado. Si Zaki naman, ito yung, feeling ko siya yung alpha dog. Parang lahat sumusunod sa kanya. So syempre, ang may idol sa kanya, si Wafu. Yun ang pinaka-sweet, si Wafu sa lahat. Si Bo naman, playful din, pero parang ano siya, parang medyo slow makaintindi. Pero aliw din siya, kakatuwa rin siya makipaglaro. Para ka talagang may anak. Yun nga lang, pagkakaiba lang, hindi mo lang sila pinag-aaral. Pero magastos kasi monthly, hindi nga actually monthly, minsan parang every 2 weeks or every 3 weeks may kailangan kang gagastusin. Tapos syempre kailangan may vaccination, diba? Kasi kami dito tinitrain namin sa dyaryo sila magwiwi or magpupupu. Pero syempre minsan makukulit yung mga yan kung saan-saan pa din, diba? Yun lang yung mahihirap doon. Pero, well, gano'n naman yun. Pero okay lang kasi sulit naman dahil ang kapalit naman nun, yung kakulitan nila, yung joy na binibigay nila sa'yo. Actually, pag walang pets, minsan kapag pinapag-groom ko silang lahat, parang tahimik lang ng bahay, parang walang maingay sa bahay. So, wala naman kaming bata dito. So, parang sila lang yung nagbibigay buhay dun sa bahay namin. At kahit makukulit sila, parang wala lang, parang nakakatanggal ng stress Tsaka, iba talaga pag may aso, lalo na kapag yung may problema ka o pag nakikita mo sila parang nawawala ba? Tsaka grabe, pag mahalin ka nila yung talagang mahal na mahal ka naman nila. Sa mga gustong magkaroon ng pets, lalong-lalo na yung mga dogs, ang unang-una talaga dapat ay yung talagang gustong-gusto ninyo kasi hindi biro mag-alaga ng aso, para ka rin talagang may alagaing bata. So, ang isa sa ma-advise ko siguro, tratuhin nyo sila na parang anak ninyo o parang kapatid ninyo. Huwag nyo silang tatratuhin ng parang dogs dahil syempre iba talaga yung gusto talaga nila, inaalagaan talaga sila. At doon nyo talaga mafe-feel anong joy meron ng maibibigay yung aso. Hi, I'm Francine Prieto and this is Wafu and you're watching Dog TV. Dog Star segment of Dog TV brought to you by Pet Express.